At tatanungin natin ng Panginoon, sino ang inyong minamahal? Hindi na natin siya tatanungin, sino ang magtataksil? Sapagkat alam nating kasama na tayo sa listahan. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary Magdalene ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believe. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Christ. Praise to you, O Christ. Monsignor Bravo and the Reverend Fathers, the honorable government officials, the religious sisters and brothers, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Narinig na ninyong sinabi ko at uulitin ko lang, ang patron ng dagupan ay hindi bangus. Ang patron ng dagupan ay Saint John the Evangelist, who was a fisherman. Tandaan natin na Diyos lang ang pwedeng gumawa ng isda. Kung papaanong Diyos lang ang pwedeng magpatubo ng puno. Kung papaanong Diyos lang ang pwedeng bumuhay sa sanggol. Diyos lang ang pwedeng magbigay ng isda at lahat ng laman dagat para sa atin. Ang pangalan ng ating patron sa listahan ng 12 ay The Beloved, ang minamahal. Ito po ay nagsimula mula sa Ebanghelyo ni San Juan sapagkat tinawag siyang the disciple whom Jesus loved. The Beloved. Paano po nagsimula yon at anong katangian ng isang alagad na beloved? Ang unang tanda ng beloved ay yung kanyang tainga ay nakadikit sa dibdib ng Panginoon doon sa huling hapunan. Nakadikit yung kanyang tainga, yung kanyang ulo sa dibdib ng Panginoon at para bagang pinapakinggan yung pintig ng puso ng Panginoon. Pero dahil ang atin pong ulo ay ganito ang itsura, ibig sabihin noon, kung ang tainga ay nakadikit sa dibdib, ang ibig sabihin noon, ang mata ay hindi nakatingin sa dibdib. Ibig sabihin noon, ang mata ay nakatingin papalabas. Sa labas ng upper room, nakatingin ang mata, samantalang ang tainga ay nakadikit sa pintig ng puso. Yun po ang unang paglalarawan sa isang beloved disciple. Ang beloved disciple ay hindi yung tumatanggap ng lahat. Ang beloved disciple ay hindi yung tagapagmana ng lahat ng ari-arian.
Ang beloved disciple ay hindi yung ligtas sa lahat ng sakit at sakuna. Ang beloved disciple ay hindi yung ligtas sa lahat ng pag-uusig, pati ang banta ng kamatayan. No. The beloved disciple listened to the beat of the Lord. The beloved disciple looked outside with his eyes because he knew that the beating of the Lord is for them to become missionaries. Ibig sabihin, kaya ka nakikinig sa pintig ng Panginoon ay sapagkat mayroong misyon na ibibigay sa iyo ang Panginoon. At ang misyon na yon, nasa labas ng pinto ng ating simbahan. Ngayon, medyo baligtad. Bakit? Kasi ang mata ninyo ay nakatingin dito sa harap. At naririto ang Panginoon at naririto siyang ipagdiriwang natin sa altar. Pero ang tenga natin, bagamat naririnig ninyo ako, ang tenga natin ay nandoon sa direksyon ng mga pinto. Ang tenga natin ay nasa direksyon ng ating katabi. Ang ibig sabihin, habang nakatingin tayo sa Panginoon at ating sinasamba, mayroon din tayong pananagutan na pakinggan ang daing, pakinggan ang hinaing, pakinggan ang luha ng bawat isa. Sapagkat ang pagiging minamahal ng Diyos ay dapat na maghatid sa atin sa pakikinig sa Kanya at sa pakikinig sa isa't isa. Subalit, mayroong nangyari. Ano yung nangyari doon sa huling hapunan? Tinanong ni Pedro, gusto niyang malaman, sapagkat sinabi ng Panginoon, isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Ang tanong, bakit hindi itinanong ni Pedro sa ating Panginoon, sino yung magtataksil? Bakit ibinulong pa niya doon sa alagad na minamahal, sino po yon, Panginoon? Sabi ni Peter, ask him who it is. Ask him, sino ang magkakanulo sa kanya? Bakit pa ginawa ni Pedro yon? Sapagkat maliwanag para kay Pedro, bagamat siya ay una sa mga alagad, ang tunay na nangunguna ay hindi yung nasa posisyon, kundi yung nagmamahal. Ibig sabihin, ang number one ay hindi talaga natin kilala. Ang number one sa Dagupan ay hindi ang mayor. Ang number one sa Pangasinan ay hindi ang governor. Ang number one sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan ay hindi si Father Sok. Ito ay posisyon lamang. Subalit ang tunay na number one sa kaharian ng Diyos ay kung sino ang nagmamahal. Baka nga ang tunay na number one sa Dagupan, ang tunay na nagmamahal sa katedral ng St. John, ay baka wala dito sa loob ng simbahan. Because the real number one is the one who loves. That is why even if Peter had already received the commission to be the first pope, he still asked the beloved disciple, sino? Mga minamahal kong kapatid, sino? At tatanungin natin ng Panginoon, sino ang inyong minamahal? Hindi na natin siya tatanungin, sino ang magtataksil? Sapagkat alam nating kasama na tayo sa listahan. Subalit ang tanong natin ay, sino po ang inyong minamahal? Alam po ba ninyo na libo-libo ang santo at biyato ng simbahang Katolika? At dito sa ating katedral, meron po tayong 7 medallions na mga biyato at mga santo na mga paring misyonero na naglingkod dito sa Pangasinan. Pero meron kayong hindi alam. Ano yon? Na sa libo-libong santo at biyato ng simbahang Katoliko, 600 more or less po ang pangalan ay St. John. Hindi pa kasama yung Juana, yung Joan, yung variation na ganon. Ibig sabihin po, mas maraming santo, mas maraming biyato ang simbahang Katolika, mas marami pa kaysa pangalang Maria, mas marami pa kaysa sa pangalang Joseph, mas maraming santo ang may pangalang Juan.
Ito ay paalaala sa atin na ang beloved ay hindi lamang yung kaisa-isang alagad na nakinig sa pintig ng puso ng Panginoon. Ito ay paalaala sa atin na tayong lahat gusto ng Diyos na tawaging my beloved ones. Subalit bakit hindi nangyayari? Sapagkat hindi natin ginagawa ang tungkulin ng beloved. Ang tungkulin ng beloved ay hindi tumanggap, hindi maligtas. Ang tungkulin ng beloved ay hindi ipagsanggalang sa lahat ng sakuna, sakit. Hindi. Ang tungkulin ng beloved ay makinig sa pintig ng puso ng Panginoon at tingnan sa labas ang misyon na naghihintay. Sa kapistahan ng minamahal na alagad, tanungin natin ang ating sarili, nasaan ang aking tainga? At saan nakatingin ang aking mga mata? Nakikinig pa ba ang tainga ko sa pintig ni Jesus? Nakatingin pa ba ang mata ko sa misyon ni Jesus?